Naayos na naman yung aking unit. Wala naman na ako naging problema. Okay na kasi lumipas na. Ilang araw na lumipas. Pero that time talagang nakita ko talaga yung unit. Ay talagang kahit sinong may alat, ganun na makikita mo, ay mag-iinit talaga ulo. Sa ngayon kasi mga, okay na. Na-repair na, naayos na. Ngayon binalik na namin sa dati. Kung ano yung dating itsura niya na nag-post ako, okay na siya. Naibalik na rin sa dating ayos. Hi sis! Welcome back to our channel. Ang inyong kasis, Gwen Angel. For today's video mga kasis, so ayan na nga, nakita nyo na nga diba, yung aking unit disaster. Oo. So, ang nangyari kasi mga kasis, yung nabuksan na talaga namin yung room, na wala na talagang tao, wala nang gamit, as in talagang wala na talaga. Pinadala ko yung picture sa aking kapatid para maging aware din siya at saka yung nanay ko para malaman niya na ganun yung nangyari sa aking unit. So, saktong-sakto that time is luluwas yung pinsan ko papuntang Taytay Rizal dahil i-deliver yung gamot ng parents ko doon. And then sabi ko kay Emily na ipakita mo kay nanay yung mga picture na disaster doon sa Unit 7. O kung gusto niya lumuwas siya para makita niya yung nangyari dito sa unit. So, yun na nga mga kasis. Ayoko may stress pero ginawa namin ng paraan ni nanay. Although nakita niya na yung mga nabasag, yung tae, nandun talaga actual, nakita ni mother yung tae dun sa inidoro. So yun, nakakadiri daw talaga. Share ng comment ng mga dati kong tenant at saka mga tenant ko, bastos daw talaga yung nakatira. Kadiri, yung ganyan. And then, mga kasis, nang dumating dito si mother, one day, kinabukasan, naghanap siya ng karpintero na gagawa. Kasi kailangan ko na kaagad mapaayos yung mga nasira doon. Sabi ko nga, yung ilalim ng lababo, kinagkaya ng mga aso, yung mga tiles na nabasag, ang kapagtaka, nabubagsak yun. And then, yung, syempre, importante, yung sa CR, yung nabasag na glass, at saka yung inidoro. So, ayun na nga, meron tayong mga video na inayos ni Kuya. Pero mga kasi dahil na-late na ako ng gising, si nanay tsaka si Emily na ang nakakahiya talaga mga kasis. Kasi yung tae nila, nagdakot yung pinsan ko tsaka yung nanay ko. Yung una wala pang amoy, hindi pa masagsang yung amoy. Pero nung nagalaw na yung tae mo, ang baho daw sabi nila. Tagang bumalik yung sikmura ni pinsan. Oo. So, kailangan alangan namin pag-utos pa namin dun sa gagawa. Kami na para mas mabilis niyang magawa yung dapat i-repair dun sa unit na yun. So, dinakot nila ng tae, nilagay nila sa balde, tapos tinapon nila sa kanal, tapos parang 2 o 3 ulit yata sila ng nanay ko, hanggang sa, yun, dumating na yung manggagawa o yung karpintero, okay na tanggal na yung tae. Ngayon, ang unang inayos kasi ni Kuya is CR, kasi akat na ako. And then, ang sabi ko kay Kuya, although natanggal na yung inidoro, sabi ko sa kanya, ano ba yung bumara sa loob? Ang bumara po sa loob ng inidoro ay isang basahan at plastic. Diba? Kadiri. Although nasa 10th floor ka, diba? Sana naisip mo yun. Pwedeng bumara yan at kung nahulog yan sa 2nd floor, maaring bumara din sa 2nd floor. Oo, dahil nagtapon ka ng basahan at plastic sa inidoro. Hindi lang yung mga kasi marami pang nakita yung karpintero, yung pinagupitan daw ng shampoo o balat ng shampoo, hinulog sa inidoro. O diba? Kaya sabi ko sa inyo mga kasi, maging aware kayo sa taong ito. Kasi baka mamaya, andyan na sila sa inyo. Ayan, good luck. Alam naman na, ano yun? Pero magkano yung inidoro? Hindi naman. Hindi naman. Kasi nintay na lang. Pero yung PVC, Okay na? oh. So, ibig sabihin, nagbarala ka din yung sa ng bawlan. Maraming baho. Mas mabaho. Hindi masyadong mabaho kasi nag-oven siya. Pero dinalaw na. Pero, dyan sa pigil ko na iyan, wala tayong problema dyan. Wala, no? Oo, talagang... Sige mo. Magsinyelas ka nga. Ayun na, simbat, nag-iyak. Madulas. Magugus ka na. Kaya nagpatuwa ako kay Emily ng isa pang kasama.
May tiin ko ng ahahang doon sa may road. Sabi nung mag-iisda dyan, nung pilapit sa kanto. Makati kami. Ay, siyempre, dumaan yung mga tiin ko. Hindi naman sila nagsalita. Sabihin mo ka, sabi ka ng ganito? Kahit anong gamit mo. Hindi, duda naman na ako na merong bumara. Ang alam ko, basahan or... Ay, basahan. Kaya, nandito na kami nabuhayin sa paano. Isang bala kasi ako daw. Hindi ko 1,000, baka daw wala daw bariya. Hindi ko 500. Kasi pumasok doon, hindi ko may ibo. Ano kailangan mo? Pambili. Inayos din ni Kuya yung inidoro, naangat na, and then, naibalik na sa dati. Sabi ko, Kuya, ayusin mo, ibalik mo sa dati, yung inidoro, parang hindi lang siya na-repair. Oo, para hindi siya bumara. Kasi yung ibang simento niyan, Mar, naka-ano rito, Kaya, wala na problema lang. Hindi sila lang ito. Sige mo talaga yung... Grabe naman Mar yung gumamit nun. May plastic, may basahan, may... Ayok din, ano? Ano naman ang dami? Igaganon. Tapatan mo kayong tiles na yan. Ngayon na nangyari yung ganyan. Ano to? Nakakabog na lang. Baboy talaga. Kahit anong sugsog, hindi talaga. Hindi, yun ang iniisip ko nga eh. Baka mamaya, naibaba na yung barado. Ang problema ko, second floor ang bumara. Pag nangyari yun, barado second floor, barado third floor. Nasa PVC ngayon ang barado, di ba? Buti na sa ibabaw lang. Kaya sabi nga si Susan, nag-suggest na pagawa mo na. Pag buhat niya. Yan. Ganito daw na iba sa nakabara. Ano na namin yung basahan bilang na? Right, ganyan. Ano? Ganito, ang bumara. Hindi yung bilog. Ganyan, mga ganyan. Sabi. Hindi bilog, pahaba. Yan nga yun. Baka sa sobrang linis ng itlog niya. Yeah. Hindi ko pwede i-paantayin mo kasi baka mamaya hirapan ako lumawas. Diba? Yun o. Hindi, ikaw. Ay! Baka yun, baka tumayo ka dyan ah. Baka tumayo ka dyan. And then, syempre, habang inayos ni Kuya yung inidoro, yung mother ko, tsaka pinsan ko, bumili na sila ng glass para pamalit dun sa nabasag na salamin, o na tinamaan doon ng bagyo. Posible naman, pinataan ng bagyo, makapal yung salamin. So, yung natapos na ni Kuya, nag-waiting na kami, and then, after 1 hour dumating na si mother, naikabit na kagad yung salamin. So, pasalamat ako kay Kuya, kasi hindi masyadong natamaan yung simento, hindi yung pintura, maayos niyang nilagay yung salamin, so parang walang nangyari na disaster dun sa CR.
And then, hindi lang yung mga kasisa, pinaayos ko na rin yung tiles dun sa lababo, sa may stand ng lababo, yung nabasag, kasi wala na akong ganong tiles. Kasi yung tiles dun sa tile floor, same lang ng tiles sa second floor din namin. Oo, same kami ng tiles, pero wala akong sobrang tiles para doon. So, yung nabasag, inassemble na lang namin dahil 4 na hati yata yung mahabang tiles na nangyari. So, kinabit ko yan ng maayos, naglagay siya ng bagong talks doon, and then sa ilalim ng lababo is pinatag niya ulit yung kinakaya ng kanyang aso. Oo, inayos na. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung kabuuan ng room o yung unit na naayos na. So, naayos na naman yung aking unit. Wala naman na ako naging problema. Okay na, kasi lumipas na. Ilang araw na lumipas. Pero that time, talagang yung nakita ko talaga yung unit, ay talagang kahit sinong may alat, ganun na makikita mo, ay mag-iinit talaga ulo. Sa ngayon kasi okay na. Na-repair na, naayos na. Ngayon, binalik na namin sa dati. Kung ano yung dating itsura niya na nag-post ako, okay na siya. Naibalik na rin sa dating ayos. Yung mga kortina na kulay itim, binabad namin, inayos namin. Wala naman sira yung mga kortina, parang mga dumi, pinagpunasan lang lahat. Pati yung mga kortina sa may lababo na natastas, nirepair na ni nanay, inayos na. Then yung shower curtain na sira-sira, umorder na ako ng bago. Same din yung itsura ng curtain na pinalit ko. Oo. So, ayan mga kasis, maraming salamat. Sinamahan niyo ako dito sa ating Unit 7 repair. Oo. Talaga mag-ingat kayo sa mga taong ganito na ang alam lang nila is tumira, pero wala silang pakialam sa may-ari. So, ayun na nga. So, ayun mga kasis, maraming salamat. So, don't forget to like and subscribe.